Deklarado na po tayong nasa panahon na po tayo ng tag-ulan, mga kapuso, at meron pang dagdag. Ang pag-asa na sinasabi nilang 13 hanggang 16 na bagyo po ang posibleng mabuo o pumasok po sa bansa ngayong taon. At syempre yung ating pinangangabahan na La Nina. Ayan, La Nina. Ayan, at matapos ang El Nino, La Nina. Kaya yung task force ni ASEC Joey Villarama, ano ba, tatawagin ba natin yan na task force La Nina na? May gano'n na ba tayo? Ayan ha. At sila kasi yung naging punong abala dito sa subaybay po sa epekto po ng El Nino. Ngayon La Nina na po tayo. Papunta na tayo doon eh. Nasa linya po natin, Assistant Secretary Joey Villarama, Task Force El Nino. At La Nina na ba? ASEC, Joey, good morning. ASEC. Magandang umaga, Sir Melo. Magandang umaga sa iyo, mga taga-subaybay. Nabago ba ang pangalan ng inyong task force o task force El Nino pa rin? Actually, nasa pa rin tayo ng El Nino, Sir Melo. So, decaying stage na po tinatawag. So, by the end of this month, baka matapos na, tapos June, neutral conditions, neither El Nino nor La Nina. Mm-hmm. Pero baka July, August, September po yung onset ng La Nina. Kasi sa ngayon, 69% chance pa lamang po. Okay. Pero dyan na kayo nakatingin po sa magiging epekto po ng La Nina natin, ASEC? Opo, habang nagpapatuloy po yung rehabilitation efforts po, lalo na sa mga sakahan na apektuhan po ng El Nino, naghanda na po tayo sa La Nina kasi siguro po by December at saka early part of next year, dun po ine-expect yung matinding epekto po ng La Nina kung maging full-blown na talaga siya. Siguro 80-85% na po by December to first quarter of 2025. ASEC, yung mga na-report na matinding tinamaan po ng El Nino, ngayon ba naman sa inyong pagmamonitor ay nakakatikiman lang ba ng pag-ulan na po ngayon, ASEC? Meron pong ibang bahagi po, lalo na po yung sa Mindanao na nakakatikim na po ng pag-uulan. Pero gaya nga ng sabi ng Pag-asa, hindi pa rin po sapat ito talaga. Although obviously, nagpapasalamat tayo na may ulan para mahanda na po yung mga sakahan para po doon sa susunod na planting season, which is yung wet planting season. So kahit papano po medyo lumamig na nga po yung temperatura at meron na pong konting biyaya ng ulan para po makasimulang maghanda po sa pagtatanim ng ating mga magsasaka. At makabangon, ito kasi yung paliwanag nyo kanina, hindi naman karakaraka pagtapos ng El Nino, La Nina na kagad. Meron tayong parang window at ito yung nandun tayo sa gitna na nakakatikim tayo, nabibiyayaan tayo ng ulan dahil dito sa panahon ng tag-ulan na ito at doon naman sila papasok para makapagtanim at makabawi doon sa epekto ng El Nino. Tama ba yun, ASEC Joey? Opo, tama po yun. No? So mahalaga po talaga yung papasok na tulong mula sa Department of Agriculture, sa DSWD. Kaya nagpapatuloy lang po talaga yung tulong. Actually, pati ang tulong po na galing sa Office of the President, pagbalik po ng Pulo ngayon linggo from Singapore, magpapatuloy pa rin yung pag-iikot niya sa Mindanao by next week para po magbigay talaga ng tulong para makapagsimulang muli yung apektadong mga magsasaka at mangingisda. Opo. Di fast forward tayo. Punta na tayo doon sa halimbawa sa senaryo ng La Nina. Sa ngayon po, ano po ang paghahanda po na ginagawa nyo para doon sa La Nina? So, Sir Melo, kahit hindi naman po ideklara yung La Nina, ongoing naman po, particularly yung flood control project. So, DPWH ang nangunguna dyan, although sabi ng Pangulo, dapat lahat ng ahensya na may connection sa projects tungkol sa water management ay dapat magtulong-tulong. So, flood control projects, nagtutulong-tulong yung DENR, NIA, pati po ang DPWH. In terms of flood control, meron pong 4,700 projects na nakompleto, may 4,000 plus pang nagpapatuloy. Ang DENR po ay nagsimula na maglinis po ng waterways para po talaga matanggal yung mga basura sa ating mga ilog, sa ating mga estero. Pati ang NIA naman po ay meron din po silang, although dam projects po sila, ito po ay magsisilbing impounding or water impounding facilities para maipon po yung mga excess water. So tulong-tulong po ang ahensya sa paghahanda. Mainly po, flood control po ang tinitingnan po natin at saka yung water impounding. Opo. ASEC, ganito po, nabanggit nyo na yan, kanal, estero, flood, yung mga flood control, yan yan naman po, sabi nyo nga, ginagawa naman kahit malayo pa yung
yung tag-ulan para maikasa natin. Kung baga sa bahay po, sinisipat-sipat mo na yung gutter doon sa ibabaw ng bubong mo at baka barado na ng mga dahon-dahon. So ginagawa mo yon pagpaparating pala yung tag-ulan. Ngayon, hindi po yan ang isang malaking problema. Sa mga nakalipas na panahon, isa sa malalaking problema pa ay yung mga landslide, ASEC, doon sa mga flood-prone areas. Ano po ang ginagawa po natin doon, ASEC, tungkol doon? Opo, parang naging test case natin, Sir Melo, itong Typhoon Aghon. No? So, sa mga pagpupulong ng NDRRMC at yung concerned agencies last week, sa paghahanda po para sa bagyo, natukoy nga po na may 3,200 na barangay po ang flood-prone, landslide-prone at hazard-prone. So yun talaga po ang tinututukan ngayon. Hindi ko sinasabi na maganda na nangyari yung aghon at pumasok na yung tag-ulan. Pero po at least nakita po talaga natin kung ano yung problem areas. Meron po nagsabi sa Quezon na, uy, bakit hindi nyo naman sinabi na magbabaha sa amin ng ganun kalaki o ganun karami yung pag-uulan. Mm-hmm. Pero po, ayon sa report ng Pag-asa, sinabi naman nila na uulan talaga at ganito ang amount of rainfall na babagsak sa inyo. Yun nga lang po, medyo hindi po na-process ng maayos. So mahalaga po talaga pag sinabing may ganitong amount of rainfall na babagsak, dapat po talaga makinig. Number one, maghanda ang local authority. Number two, sabihin nila na kailangan nang lumikas yung mga kababayan natin. Number three, kailangan makinig yung mga kababayan natin at lumikas na nga. Kasi palagi pong sinasabi ng gobyerno, handa po ang evacuation center, handa po ang ating mga essential supplies, handa po ang ating tulong mula sa gobyerno. Pero po, malaking component din po talaga yung makinig yung ating mga kababayan at lumikas po bago po talaga yung delubyo o bago po yung sakuna na posibleng dumating dahil po sa pagbabaha. Opo. Sige po. Sec Joey, salamat po at sana po sa mga darating na panahon ay ma-interview ulit namin kayo lalo pag nandiyan na po yung La Nina o yung problema dulot po ng La Nina. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Sir Melo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Assistant Secretary Joy Villarama, Task Force El Nino.